Magandang umaga po. I am pleased to inform you and the Filipino people. Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos trending matapos ibalita mismo ng palasyo ang kanyang confirmed schedule para sa isang first ever, very historical at once in a lifetime na pakikipagsanib puwersa sa mga makapangyarihang leader sa buong mundo. Ayon pa sa balita mga kababayan, very influential leaders ang makakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos para pag-usapan ang mga mahalagang bagay kasama na dyan ang tumitinding issue sa West Philippine Sea. Grabe na talaga to. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Pangulong Bongbong Marcos nakatakdang dumalo sa isang makasaysayang trilateral cooperation kasama sina US President Joe Biden at Japan Minister Fumio Kishida sa susunod na linggo sa Washington DC sa hangaring palalimin ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas sa US at Japan at magpatibay ng mga programa sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima at iba pa. Sinabi ni Department of Affairs Acting Deputy Undersecretary Hans Siriban sa Malacanang Press Corp ngayong araw sa Malacanang briefing na ang trilateral meeting nila Pangulong Marcos, President Biden at Prime Minister Kishida ay bubuo sa mga nakaraang pagpupulong ng mga bansa sa Jakarta, Indonesia. Sinabi ni Undersecretary Siriban na ang pagtataas ng pakikipagtulungan ng Pilipinas, Japan, Amerika sa trilateral na kooperasyong ito ay ang katatagan ng kapayapaan at kaunlaran ng Indo-Pacific sa unahan na siya daw batayan para sa trilateral na proseso. Sinabi din ni Siriban na ang trilateral partnership sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan ay nakabatay sa matatag na pundasyon ng tiwala, paggalang sa isa't isa at pag-uunawa na naglalayong dagdagan ang halaga sa umiiral at inaasahang mga lugar ng trabaho lalo na sa ekonomiya at seguridad sa ekonomiya ng Pilipinas. Idinagdag pa ni Undersecretary na ang tatlong pangulo ay inaasahang tatalakayin ang kanilang iisang pananaw para sa Indo-Pacific region. Gayon din ang mga pagkakataon para sa pagpapahusay ng trilateral na kooperasyon sa iba't ibang larangan ng mutual interest kabilang ang exclusive economic growth. Dagdag pa niya, ang pagpupulong ay naglalayon din na bumuo ng mga kritikal at umuusbong na teknolohiya, kooperasyon sa pagbabago ng klima at malinis sa supply ng enerhiya at upang itaguyod ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang tatlong pinuno ay inaasahang maglalabas ng magkasanib na pahayag ng pananaw na naglalayon na maging isang dokumento sa hinaharap na hindi lamang tumutukoy sa mga karaniwang prinsipyo na gumagabay sa trilateral partnership ngunit nagbibigay din ng kompletong mga lugar at proyekto para sa pakikipagtulungan. Ipinaliwanag din ni Undersecretary Siriban na ang kooperasyon ay nakaangkla sa matatag na bilateral na kooperasyon ng Pilipinas sa US at sa Japan. Samantala, iimbitahan din ni US President Joe Biden si Pangulong Bongbong Marcos sa White House sa April 11 para sa kanilang bilateral na meeting para talakayin ang mga developments sa South China Sea. Ito ay ayon kay National Security Advisor Eduardo Año. Sinabi din ni Secretary Año na magkikita ang dalawang leader na si Pangulong Bongbong Marcos at President Joe Biden sa sideline ng unang US-Japan-Philippine Summit. Ayon sa kalihim, ang pulong na may isasagawa ay nagmula sa backdrop ng mga bakbakan sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at Chinese Coast Guard sa South China Sea, kung saan pinaglaban ng dalawang bansa ang pag-angkin sa maritime territory nito. Ayon pa sa kalihim, dodoblihin ng Amerika ang mga pagsisikap na pahusayin ang matagal ng relasyon sa makaalyado na rehiyon tulad ng Pilipinas at Japan sa pagsisikap na mabalanse lalo na ang agresibo ng China. Matatandaang inakusahan ng Beijing ang Washington na ginagamit daw ang Pilipinas bilang sanla sa hidwaan sa South China Sea. Inangkin ng China ang halos buong South China Sea na sumasaklaw sa mga katubigan at mga isla na malapit sa mga baybayin ng mga kapitbahay nito.
Binaliwala din nila ang isang international na desisyon ng tribunal noong 2016 na nagsasaad na ang mga paghahabol nito ay walang legal na batayan. Samantala, itinanggi din ni Secretary Anyo ang mga pahayag na may gentleman's agreement daw ang Pilipinas sa China para panatilihin ang status quo sa West Philippine Sea. Ani ni Secretary Anyo, lagi daw sinasabi ng People's Republic of China lagi daw sinasabi ng mga People's Republic of China ang gentleman agreement pero ni isang dokumento ay wala naman daw silang maipakita o wala daw silang mga identified kung sino ang pumasok sa sinasabi nilang gentleman's agreement. Idinagdag ng kalihim na ipaglalaban daw natin ang ating karapatan at sisiguraduhin daw ng gobyerno na pinoprotektahan nila ang ating territorial integrity at tinitiyak ang ating soberanya sa ating exclusive economic zone. As was announced earlier, President Marcos, President Joseph Biden, and Japanese Prime Minister Kishida Fumio will hold the first ever Philippines-US-Japan Trilateral Summit on the 11th of April in Washington, D.C. This meeting builds upon the previous meetings held between the Prime Minister, between the President, the Prime Minister Kishida, and U.S. Vice President Kamala Harris in Jakarta. There were also two previous foreign ministers meeting trilaterally and meetings with our national security advisors, as well as a recent Vice Foreign Ministers foreign ministerial meeting held recently last month. The elevation of the Philippine-Japan-US partnership into this trilateral cooperation has the peace, stability, and prosperity of the Indo-Pacific at the forefront, which is the basis for this trilateral process. This trilateral meeting is a natural progression of the three parties' existing, robust, excellent bilateral cooperation. Their enduring friendship and alliance, shared values, shared interests, and shared respect of the three parties for the rules-based international order. And this partnership rests on a solid foundation of trust, mutual respect, and understanding. This trilateral cooperation aims to add value to the existing and prospective areas of work, especially in the economy and economic security, in order to amplify and sustain the momentum of growth in the Philippines and the resilience of the Filipino people. During the summit, the three leaders are expected to discuss their common vision for the Indo-Pacific region, as well as explore opportunities for enhancing trilateral cooperation across various areas of mutual interest. These areas include inclusive economic growth, developing critical and emerging technologies, climate change cooperation, and clean energy supply chains, and promoting peace and security in the region. The three leaders are also expected to issue a joint vision statement. This vision statement is intended to be a forward-looking document that not only identifies common principles that guide the trilateral partnership, but also provide concrete areas and projects for cooperation, building on the robust bilateral cooperation that we have with the United States and Japan.